Hello everyone, welcome to my journey Life with Rice, without rice. Nako, kung bago ka lang po sa akin pong channel, ako si Pastor Gedvig Cabuyao. I'm a life coach at meron po tayong sariling community. Ito po ay nagsimula nitong September 2022 at January of 2023 ay nag-shift na po ang ating community from low carbs to keto, then naging carnivore way of eating na ang ating community. Ngayon po mga oras po na ito ay napakahalaga ng ating pag-uusapan sapagkat merong isang expert na nagbahagi ng patungkol sa proper nutrition, patungkol sa nutrition na ibinabahagi all over the world. Ito po yung tinuturo sa kanila bilang isang mga dietitian. For the longest time ay ito na talaga yung pinagbabasihan ng karamihan at ito na yung iniiwasan to become fit and healthy. But right now, hayaan niyo po na ipaliwanag ko ang 6 na napakahalagang bagay na dapat po natin isaalang-alang na sana ay ilagay po ninyo sa inyong puso't isipan at paliwanagan kayo sa ating mga pag-uusapan. Number 1, saturated fat causes heart disease. Ito yung numero 1 na kinatatakutan ng lahat sapagkat napakataas ng saturated fat. Alam mo kung saan may pinakamataas? Sa pagkain ng red meat. Kaya itong mga expert na to ay sinasuggest nila kahit posporong karne lang ang kainin mo or no meat at all sapagkat naniniwala ang mga eksperto dahil ito yung itinuro sa kanila. Sa buong mundo, lahat ng eskwelahan, dito talaga sila nakabase na the chances are na bumara sa ating ugat na maging cause ng pagkakaroon ng heart disease ay ang, alam mo na, pagkain ng mga matataas sa saturated fat. At ilan po dito ay butter, gatas, cheese, at coconut oil na ito talaga yung pinaka-iniiwasan na itinuro ng mga expert sa atin. But alam naman natin kung ikaw ay member na ng ating community ay kung ano yung ipinagbabawal ng mga expert, yun yung ating ginawa. We do the opposite, mga kabaka. We do the opposite. At pangalawa, fruits and vegetable are healthy. Nako, alam niyo mga kabaka, may mga kilala tayo, mga maraming pera na halos 1 kilo ang kinakain, na mga binlend na prutas at gulay sama-sama in a daily basis. Parang nag-sale pa daw itong pang-blend nila ng prutas at gulay sa mall. Parang nabili nila 7,000. Take note nag-sale pa yun. Pero nung na-enlighten sila this way of eating, carnivore way of eating, yung dekada na nilang sakit in a matter of 2 to 3 months lang, nagkaroon na ng changes at bumalik na sila sa kanilang mga sakit karamdaman. Take note ito yung mga hate na hate talagang red meat. Ito yung mga hindi na nakakalakad, may mga gout, severe gout arthritis. Yan yung mga natulungan natin. And most especially itong may mga enlargement of the heart, may mga bukol, sa leeg. Ang daming mga natulungan. Ito yung mga tao na iniwasan na ang pagkain ng prutas at saka gulay. Nung isipin naman natin, dahil ito nga yung nakasanayan natin na kainin, pagkain ng prutas at gulay, most people, yun talaga.
Marami nang nag-advise sa atin dyan, marami nang nag-comment na mga nutritionist, dietitian sa ating mga videos na misleading yung ginagawa ko. Pero ang nakakalungkot, sila yung misleading na for the longest time, yun na nga yung kinakain nila, and yet wala rin namang naging pagbabago sa kanilang mga health condition. Pangatlo, fiber is important to prevent constipation and optimize gut health. Naniniwala tayo na sa pamamagitan ng pagkain ng rich in fiber ay magiging maganda yung bowel movement natin at magkakaroon ng healthy sa ating gut, sapagkat doon natatapos yung pinaka-digestion natin. Kapag healthy yung gut, ay malaki ang may tutulong nito sa ating immune system para makapagtrabaho siya ng maayos at magawa niya yung pinaka-trabaho talaga niya. The problem is, kapag hindi na-digest ang maayos, sa gut kasi dito nabubulok, nade-decompose itong mga kinakain natin. The problem is, fiber is a type of carbohydrates na hindi talaga siya natutunaw. Kaya ang nangyayari, nade-decompose lang yung mga kinakain natin na fruits and vegetable na rich in fiber at idinudumi lang natin ito. So, isa po itong pagpapatunay na nagtatapon lang talaga tayo ng pera na ang akala natin ay itong kinakain natin ay malaki talaga yung maitutulong sa ating mga kalusugan. And yet, wala rin pala itong magiging magandang benepisyo. Pang-apat, carbohydrates are our main energy source. Yan. Ito talaga yung itinuro talaga sa mga dietitian na ang pinaka-main source ng ating energy. We cannot live without carbohydrates because carbohydrates are our main source of energy. Ang problema lang sa carbohydrates, alam ko this is very basic na information para sa mga members sa ating community, pero ginawa ko itong video na ito para sa pangkalahatan na ngayon lamang ito makikinig, sapagkat naniniwala ako na hindi talaga sila mabubuhay na walang kanin. I myself, hindi rin ako makapaniwala na makakasurvive pala ako without eating rice. Sapagkat nag-shake ako, nanlalamig ako, pinagpapawisan ako kapag hindi ako nakakakain ng kanin, sapagkat bagsak talaga yung energy level ng aking katawan. The problem is, I am not knowledgeable na kapag kumain ka pala ng rich in protein, stable ang energy mo, hindi nag-i-spike ang insulin mo, at ang kagandahan yan, mas tumatagal ako, hindi yung mayat-maya ako gutom, mayat-maya ako kain ng kain, at hindi nagiging maganda ang epekto nito sa aking kalusugan. At ako mismo mapapatunay that carbohydrates are not essential sa pamamagitan ng pagkain ng rich in protein. At ang alam lang natin basta protina, hindi natin alam na maraming nutrients sa makukuha sa pagkain ng karne. At hindi tayo knowledgeable sa mga nutrients sa makukuha natin. Ang akala lang natin, ang karne hindi basa-basa natutunaw, tatagal pa ng 3 days, at nabubulok lang daw. Ang hindi nila alam ay mas masamang epekto kapag kumakain ka ng prutas at gulay. Kaya yung iniiwas natin ng tao, meron tayong proven na ministry, meron tayong proven community, naku, naging maganda po yung kanilang health condition nung tinanggal ang pagkain ng rich in carbohydrates at pagkain ng prutas at gulay. Panglima, naniniwala tayo na healthy ang pagkain ng oatmeal. Oatmeal is a healthy food. Yun yung paniniwala natin, at yun kasi yung itinuro ng mga expert. Yung oatmeal, ang dami kong mga nakikitang personalidad, even mga vlogger, mga almusal nila, oatmeal, lalagyan ng gatas, tapos babad yun ng kaunti, yun na. Tapos ang gagamitin, low fat na gatas, at yun na yung nagiging source of energy nila. Pero there's no such thing as yung pagtingin mo dun sa ingredients, that is refined flour. Refined flour ang nakalagay dun sa oatmeal na binili natin. And for the longest time, mas naniniwala tayo na kapag yun yung kinakain natin in a daily basis, may fit and healthy tayo. Pero
kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano nang hina ang lola ko. Alaga mo siya, pinapakain mo siya, pero talagang hindi nawawala sa kanyang oatmeal. Prutas, gulay, isda, sinabawang isda. Halos kakapirasong karne lang talagang kinakain sapagkat may cancer kasi yung lola ko. Hindi ko akalain na wala. Pinanunood ko lang na yung lola ko ay utay-utay na nauupos na kandila. Nakakalungkot po yan. And number 6, ito rin ang tinuro ng mga expert na ang pagkakaroon ng mataas na cholesterol will lead to heart disease. Anyway, ito naman mga sinasabi ko sa inyo, kung part ka na ng community, ay aware ka na sa mga ito, pero nagulat lang talaga ako na ito pala talaga yung mga itinuturo sa mga expert at naging puppet na ang mga expert na ito. They are all puppet dahil yun na itinuro sa kanila. At ang salitang moderation hindi pa pwedeng mawala sa kanila. Lahat pwede mong kainin basta in moderation. Diba? So ikaw naman ngayon, thinking mo napakabait ng doktor na nag-a-advise sa'yo, and yet you are slowly being killed. Karamihan ng umiwas sa mga pagkain ay low in cholesterol. Ano po yung nagresulta? Mahina ang katawan, hindi naggumaling sa kanilang mga sakit. Even the doctor, sila na nga yung hindi kumakain ng karne, but they are obese. Nagkaroon ng masamang epekto sa kanila yung lifestyle nila. Nagkaroon ng bara ang kanilang puso, ang daming nagkaroon ng heart disease. Itong mga expert na to na nagtuturo na umiwas sa mga to sapagkat ito yung itinuro. Sana ay nakapagbigay ng dagdag kaalaman po ito na nagpapatunay na ang pinag-aralan ng mga expert ay outdated and obsolete. Loobin man po ng Diyos na makarating kayo sa mga panig ng mundo, at loobin man ng Diyos na may makausap kayo na nawawala ng pag-asa, lagi nyo lang sabihin sa kanila, hanggat may hininga, may pag-asa. Ako po si Pastor Kelvin Cabuyao. We can live without rice and we cannot live without rice. God bless everyone.